Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2012 American action film na pinamagatang One in the Chamber. Spoilers ahead, watch out and stay safe. Nagbukas ang pelikula sa pagpapakilala kay Demian Ivanov, ang kanang kamay ng crime lord na si Vlad Tavanyan mula sa Tavanyan Mafia family. Si Vlad at Demian ay planong magsagawa ng transaksyon sa drug dealer na si Nikolai Vorak. Sa gitna ng kanilang pagpupulong, nakatanggap si Vlad ng tawag mula kay Mikhail Suvorov, ang leader ng Suvorov Mafia family na kasosyo sa negosyo ng Tavanyan family. Inihayag na ang dalawang pamilyang ito ay mga makapangyarihang mafia na kumokontrol sa buong syudad ng Prague, at sila rin ang pinakamalaking supplier ng mga armas at ilegal na droga sa iba pang pangunahing lungsod sa Europa, kung saan ang Prague ang ginawa nilang headquarters sa pagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo. Lumipat ang eksena, at pinakilala tayo sa ating bida na si Ray Carver, na kinuha ang isang melete bago nagtungo sa gusali. Si Ray ay isang hitman na inupahan ni Mikhail upang patayin si Vlad at kanyang gang, dahil paniwala ni Mikhail na ang pamilyang Tavanyan ay nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagdidil ng droga nang hindi niya alam na isang paglabag sa kanilang kasunduan. Si Ray, na nakaposisyon na, ay sinimulang barilin si Vlad at gang nito gamit ang kanyang flagship sniper rifle. Tagumpay si Ray na mapatay si Vlad, ngunit nabigo siyang patayin si Demian nang gawin nitong pansalag ang isang babae, at hindi kayang pumatay ni Ray ng babae. Matapos malaman ang direksyon ng pag-atake ng sniper, agad na inutusan ni Demian ang kanyang mga tauhan para mahuli ang sniper. Nagmadaling umalis si Ray sa kanyang pwesto, pero kung kailan aalis na sana siya, naabutan siya ng mga alapores ni Demian na agad namang umatake sa kanya dahil sa kahina-hinala niyang kilos at itsura. Tumakbo si Ray hanggang sa tuktok ng gusali, pagkatapos ginamit niya ang lubid para bumaba sabay hinubad ang kanyang sweater at tumakas sa eksena. Kinabukasan, nakatanggap si Mikhail ng tawag mula kay Demian na sinasabing maghihiganti siya sa pagkamatay ni Vlad Tavanyan. Tila napakaseryoso ni Demian sa pananakot niya at pinatunayan niya ito nang pasabugin niya ang sasakyan ni Mikhail na nakaparada sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Galit na galit si Mikhail nang malamang hindi tinapos ni Ray ng maayos ang kanyang trabaho, at ngayon ay kailangan niyang harapin si Demian na nagbabalak maghiganti sa pamilya Suvorov. Si Bobby na kapatid ni Mikhail ay nagmungkahing arkilahan nila ang maalamat na asasin na kilala sa pangalang The Wolf. Subalit initsyapwera lamang ni Mikhail ang opinyon ni Bobby sa paniwalang ang The Wolf ay kathang-isip lamang. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Bobby na totoo ang The Wolf at sinabing mayroon siyang numero nito. Agad tinawagan ni Bobby ang maalamat na asasin, at ang lalaking ito ay nagngangalang Alexei Andreev, aka The Wolf. Agad na pinakiusapan ni Bobby si Alexei na magkita sila para pag-usapan ang kanilang kontrata sa trabaho. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Bobby, kailangan munang tapusin ni Alexei ang kanyang trabaho sa pagkolekta ng utang mula sa mga gangster. Dahil sa simpleng itsura ni Alexei, minaliit siya ng mga gangster, gayunpaman, ipinakita ni Alexei ang kanyang husay bilang isang maalamat na asasin na agad na nagpabagsak sa mga gangster ng walang labis na pagsisikap. Sa kabilang banda, kausap ni Ray ang lalaking nagngangalang Leo Crosby na siyang humahawak sa mga asasin tulad ni Ray. Ipinaalam ni Leo kay Ray na dahil bigo siyang mapatay si Demian, hindi siya mababayaran ng buo, at bukod pa doon ay nag-hire ng panibagong hitman si Mikhail para tapusin ang nabigo niyang trabaho. Sinabi din ni Leo sa kanya na dahil napahanga niya si Demian sa pagpatay kay Vlad, hinikayat siya ni Demian na patayin ang magkapatid na si Mikhail at Bobby Suvorov, kung saan idodoble nito ang bayad sa kanya na agad namang tinanggap ni Ray. Samantala, dumating na si Alexei sa tirahan ni Mikhail Suvorov, at agad siyang sumang-ayon sa alok ni Bobby at Mikhail upang patayin si Demian at lahat ng mga tauhan nito. Balak ni Alexei patayin muna si Nikolai Vorak, na siyang pinakamalaking supplier ng ilegal na droga sa pamilya ng Tavanyan Mafia. Nagawa ni Alexei na patumbahin ang mga goons ni Nikolai at makalusot sa kanyang bahay. Casual siyang nakaupo habang hinihintay si Nikolai sa swimming pool, at pag-ahon nito, pinatay niya si Nikolai ng isang bala. Sa kabilang banda, si Ray ay makikitang bumisita sa isang cafe at napansin ang lasing na customer na gumagawa ng gulo. Kaya naman binugbog ito ni Ray at pinalayas doon. Dahil nawisikan ng alak ang jacket ni Ray, ang may-ari ng cafe na si Janice ay nag-alok na linisin ito. Bagaman tumanggi si Ray na ayos lang ito, ngunit nagpumilit pa rin si Janice na linisin ito. Pagkaalis ni Janice, nagpa siya si Ray na umalis na din kaagad doon. Samantala,
ang kanang kamay ni Demian na nagngangalang Gregory ay nagsusugal kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, dumating si Alexei sa lugar at pinatay silang lahat. Sa kabilang banda, si Bobby Suverov naman, na may kausap na babae, ay nilapitan ni Ray na inupahan ni Demian para patayin siya. Walang paga-atubiling binaril agad ni Ray si Bobby direkta sa ulo. Pagdating ni Mikhail, tumambad sa kanya ang walang buhay niyang kapatid, kaya ngayon galit na siya at determinadong maghiganti. Samantala, si Demian ay nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga nakaligtas mula kay Alexei, at ipinaalam nito kay Demian ang pagkamatay ni Nikolai at Gregory at ang iba pang mga tauhan ni Demian. Nang marinig ito, nakaramdam din ng matinding galit si Demian na humantong sa kanyang pagnanais sa mabilisang pagliligpit sa pamilyang Suverov. Kinabukasan, nagulat si Ray sa pagpunta ni Janice sa kanyang bahay. Balak ni Janice na ibalik ang jacket ni Ray na naiwan niya sa cafe kahapon. Tanong ni Ray kung paano nito nalaman ang address niya. Sagot ni Janice na may nakita siyang sobra na may nakasulat na address sa bulsa ng jacket ni Ray. Hindi nagtagal, nagawa ni Mikhail hulihin si Leo at inusisa tungkol sa asasin na pumatay sa kanyang kapatid. Sa umpisa, prinotektahan ni Leo si Ray sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ngunit bandang huli inihayag niya rin ang kinaroroonan ni Ray at ang susunod na plano nito ng pagbantaan ni Mikhail ang kanyang buhay. Samantala, si Ray ay nakahanda na sa lugar, hinihintay ang pagdating ni Mikhail upang patayin ito. Gayunpaman lingid sa kanyang kaalaman, batid na ni Mikhail ang kanyang mga hakbang at paglabas niya ng pinto ay nakaabang na pala si Alexei sa kanya. Ito ang unang pagtutuos ng dalawang magiting na asasin. Madali siyang naitapon ni Alexei palabas ng gusali, at pagkatapos tinapunan siya ng granada mabuti na lang nagawa niyang makapagtago agad bago ang pagsabog. Samantala, nalaman na ni Demian na ang pumatay kay Nikolai at sa kanyang mga tauhan ay ang The Wolf, ang tinaguriang maalamat na hitman ng Russia na napapabalitang kathang-isip lamang. Sa makatuwid, gumawa si Demian ng mga hakbang para patayin ang The Wolf gamit ang sarili niyang kamay. Isang araw, binisita muli ni Janice si Ray sa kanyang apartment at ipinahayag ang interest niya kay Ray dahil pareho daw silang Amerikano. Ipinahayag din ni Janice kung bakit narito siya ngayon sa Russia. Yun ay upang makalimutan niya ang mapait na alaala sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero ang hindi alam ni Janice na matagal na siyang kilala ni Ray bago pa ang pagkikita nila sa cafe, dahil si Ray mismo ang pumatay sa kanyang ama, at nais ni Ray bumawi kay Janice sa pamamagitan ng pagpoprotekta sa kanya, kaya palagi niya itong sinusundan saan man ito magpunta. Nakatanggap si Ray ng tawag mula kay Leo na nagsasabi sa kanya na magmadali na siyang umalis sa kanyang apartment at makalayo hanggat maaari dahil si Mikhail at kanyang mga alapores ay tinutugis na siya. Inihayag ni Leo na napilitan siyang sabihin kay Mikhail kung saan siya nakatira dahil kung hindi ay papatayin siya ni Mikhail. Ngunit tila na-anticipate na ito ni Ray at medyo kaswal na tumugon. Samantala, si Janice na hindi sinasadyang pumasok sa silid ni Ray, ay sa wakas nalaman ang propesyon ni Ray bilang isang hitman, at hindi lang iyon, nalaman din ni Janice na si Ray ang pumatay sa kanyang ama nang makita nito ang mga larawan niya at ng kanyang ama sa notebook ni Ray. Hindi na nakapagsalita si Ray dahil iyon ang totoo. Labis na nagulat si Janice at natakot kaya dali-dali itong umalis sa apartment ni Ray. Hindi nagtagal, si Alexei pala ay nasa apartment na ni Ray at papatayin na siya. Dahil dito ang dalawang asasin ay nasangkot muli sa napakatinding labanan. Sa huli, nagawang patumbahin ni Ray si Alexei. Ngunit nakakagulat dahil mas pinili ni Ray na wag siyang patayin at agad tumakas doon. Malaking sampal ito para kay Alexei dahil sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang hitman na magpapatumba sa kanya. Nang si Alexei ay bumalik na sa kanyang tirahan, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi siya pinatay ni Ray. Hindi nagtagal, pinasok ni Demian at ng kanyang mga alapores ang tirahan ni Alexei, ngunit inaasahan na ito ni Alexei. Kalaunan, dumating ang mga tauhan ni Mikhail para iulat ang balitang nabigo silang matagpuan si Ray sa kanyang apartment, subalit nakuha nila ang notebook ni Ray na may mga larawan ni Janice. Kaya naman plinano ni Mikhail dukutin si Janice upang mapalabas niya si Ray. Kinabukasan, nakatanggap si Ray ng tawag mula kay Leo na ipinaalam sa kanya na hawak ni Mikhail si Janice at kailangan niyang pumunta sa bar kung nais niyang iligtas si Janice. Walang paga-atubiling sumugod si Ray sa bar na itinakdang lugar ni Mikhail.
Pagdating doon, pinatay ni Ray ang lahat ng mga tauhan ni Mikhail na nagsanhi ng kaguluhan sa buong bar, hanggang sa wakas, nakaharap na ni Ray si Mikhail na hawak si Janice bilang bihag. Inutos ni Mikhail na ihagis ni Ray ang kanyang baril, at nang gawin niya ito ay agad siyang pinaputukan ni Mikhail sa balikat. Nang papatayin na ni Mikhail si Ray, biglang dumating si Alexei na sa hindi inaasahang tagpo, pinatay ni Alexei si Mikhail. Walang kibo si Alexei, sabay kinuha nito ang bag na naglalaman ng pera at agad nilisan ang lugar. Ilang araw pagkatapos ng insidente, si Ray, habang papasok sa kanyang bahay, nagulat siya sa presensya ni Alexei na nandoon. Tila ba gustong malaman ni Alexei kung bakit hindi siya pinatay ni Ray noong may pagkakataon siya. Kaya naman sinabi ni Ray sa kanya na walang kontratang inatas sa kanya para patayin si Alexei. Napahanga si Alexei sa sinabing iyon ni Ray, at pagkatapos pinaalam nito kay Ray na pagod na raw siyang laging nasa ilalim ng utos ng mafia na pumatay upang mabayaran ng malaking halaga ng pera. Sina Alexei at Ray ay parehong napagtanto na sila ay aktwal na nasa gitna ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga kriminal na gang at mafia family. Sa makatuwid, nagpasya silang dalawa na magtulungan at patayin ang bawat miyembro ng mafia sa Prague at lahat ng mga kriminal sa underworld.